Bakit hindi? Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging isang manananggal. Natural na hindi mo alam. Dahil wala ka doon. Wala ka para protektahan ng isang batang paslit na nangangarap lang namang makaalis sa isang sinumpang sakit. Wag! Pakiusap, huwag mong patayin ang apo ko. Isabel, pinagsisihan ko ang araw na nagsinungaling ako sa iyo. Pinagsisihan kong hindi kita natulungan. Alam kong mali. Pero yun lang ang alam kong tama para mailigtas ang apo ko. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, uunahin mo ba ang iba kaysa sa sarili mong pamilya? May mga bagay na rin ba kayong isinakripisyo para sa kapakanan ng pamilya ninyo? Marami sa atin ang handang gawin ang lahat para maibigay lang ang nararapat para sa ating pamilya. Pero hanggang saan? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mika. At sa kwentong ito, hindi po ako ang magiging bida, kundi ang lola ko na ikinuwento sa akin kung ano ang mga naranasan niya habang pinapalaki niya ako ng mag-isa. Hindi ko na po ito patatagalin pa, Miss Anne. Ako po si Mika at ito po ang kwento ng lola ko. Ay naku, nasa na bang batang ito? Ang sabi ko maligo na dahil papasok na sa eskwelahan eh. Pero tinakasan na naman ako. Mika! Nasaan ka na bang bata ka? Mika! Ay Diyos ko! Nandiyan ka na naman kay Bik-Bik. Halika na rito at nangangamoy bibi ka na. Lola, sandali lang po. Pinapakain ko pa po si Bik-Bik. Ay sos! Pabayaan mo na yan dyan. Marunong nang kumain mag-isa yan. Hindi po pwede, Lola. Inaagawan kasi siya nitong ibang bibi. Tingnan niyo po, nangangayayat na si Bik-Bik. Ay Diyos ko, patawarin. Mas uunahin mo pa ba yung bibi mo kaysa sa pag-aaral mo? Lola naman para naman pong hindi ako uuwi. Saglit lang po Ito na po, papasok na nga po ako. Ikaw talaga pala sagot ka eh. Kailan ba magbabago ang tabas ng dila mo, bata ka? Kapag nagbago na rin po ako sa inyo. Abat, halika nga rito. Aray ko, Lola. Tama na po. Talagang tama na. Sa susunod kapag tinawag kita, umuwi ka na agad. Kapag ikaw na late ka sa klase, ako na naman ang mapagsasabihan ng teacher mo na matalino ka sana. Kaya lang palagi kang late at amoy bibi. Lola naman kasi. Ilang beses ko na rin po kasi sinasabi sa inyo na ihiwalay niyo po si Bik-Bik sa ibang mga bibe. Kaya lang, isinasama niyo pa rin po. Kaya ayan, hindi siya makakain ng ayos. Kawawa naman ang bibi ko, palaging nagugutuman. Abat! Ay, paano mo bang nalalaman? Nagutom si Bik-Bik? Nakita mo bang inaagawan siya ng ibang mga bibe? Baka naman maarte lang siya at ayaw niya ng kasabay. Hindi ko po nakita, pero sinabi niya sa akin. Ano ka mo? Sinabi sa'yo? Aba, ano yung bibi na yan? Special? Opo, Lola. Ilang beses ko na pong sinasabi sa inyo nakakaiba si Bik-Bik sa lahat ng mga bibi sa mundo. Nakakapagsalita po siya. Ay nako, gutom lang yan. Ang mabuti pa, maligo ka na para makakain ka na ng almusal. Buti pa ang bibi pinag-almusal mo na, samantalang ikaw, ayaw mo pang kumain. Hindi na ako kinibo ni Mika. Sa halip ay dumiretso na siya sa banyo habang pangusong-uso at pabulong-bulong na parang bubuyog. Sa totoo lang, sanay na ako sa apo ko pero pilit ko pa rin siyang tinuturuan kasi gusto ko sanang madisiplina siya. 10 taon na kasi siya pero napakakulit pa rin at hindi nakikinig sa akin. May sarili siyang paninindigan at prinsipyo na ang sabi niya si Bik-Bik daw ang nagturo sa kanya. Ewan ko ba naman sa batang yun? Ilang beses na nga siyang tinawag na baliw ng mga kapitbahay namin.
Kung hindi lang dahil sa kaibigan niyang si Abeng na nagsabi sa akin na posibleng imaginary friend ang kinakausap ni Mika, talagang pati ako maloloka na. Pagkatapos maligo at mag-almusal, inihatid ko na kaagad si Mika sa eskwelahan. Medyo malayong eskwelahan sa bahay na tinutuluyan namin. Kailangan pang tumawid ng kabilang bundok o kabilang baryo para lang makapag-aral siya. Wala kasing eskwelahan sa maliit at liblib na baryong tinitirhan namin kaya kailangan naming magtiyaga. Gusto ko rin kasing makapagtapos ng pag-aaral si Mika para hindi siya matulad sa kanyang nanay na maagang nag-asawa. Abay po, Lola. Pakibantayin pong maigi si Bikbik, ha? Oo na, ako nang bahala sa alaga mong bibe. Salamat po, Lola. Love you. Kiss ko po. Mwah. Abay may pakis-kis ka pang nalalaman na, kadiri, may kasama pang laway. Ganyan po kasi mga kaklase ko sa nanay nila. Kaya dapat ganun din po ako. O siya, sige na, pumasok ka na sa klase niyo. Abay po. Lola Glenda, magandang araw po. Oy, Abeng, ano ginagawa mo rito? May hinatid po kasi akong pasahero dun sa ospital kanina. Pauwi na po ako nakita ko ho kayo kaya huminto po muna ako. Eh bakit ka naman huminto pa? Isasabay ko na ho kayo. Halos kalating oras na lakaran din papunta sa atin Mananakit na naman po ang tuhod nyo niyan. Nako, wala akong pambayad sa tricycle. Nako, hindi na po kailangan. Si Lola naman Wala naman po akong pasahero isasabay ko lang naman po kayo. Talaga? Libreng sakay? Opo. Aba, malakas po kayo sa akin Sige, mapilit ka Hindi mo naman agad sinabing libre. O tara na at kailangan ko pang linisan ng kulungan ng mga bibe. Bale, ganitong oras po pala ang pasok nila Mika. Mas maigi po sanang ipasabay mo na siya sa akin, Lola, para hindi ka na nahihirapang maggatid sa kanya. Nakakaya naman Tsaka, hindi ko pinagkakatiwala kung kani-kanino ang apo ko. Para naman po kayong iba. 5 taon nyo na po akong kapitbahay. Sa kanyo pa po ako paghihinalaan. Kahit na, keso bago o lumang kapitbahay o kahit kamag-anak, hindi ko gustong ipagkatiwala ang apo ko sa kahit na kanino. Okay po. Sige ho, kayo po ang bahala. Tama naman po kayo at hindi ko na rin mamasamain pa ang dahilan mo. Pero kung wala po kayong tiwala sa akin, bakit po kayo sasakay pa sa tricycle ko ngayon? Kamo libre. At saka, alam ko na hindi mo pag-iinteresan ng matandang katulad ko. Nakakadiri naman po kayo. Nakakapangilabot. Kita mo ng reaksyon mo. O tara na, paandarin mo na. Alam ko namang mapagkakatiwalaan si Abeng. Sa loob ng 5 taon na kapitbahay namin siya, palagi ko siyang kasundo. Ang sabi niya sa akin, naaalala raw niya ang lola niya sa akin, kaya palagi niya akong tinutulungan kapag nakikita niya ako. Tinanong ko nga siya kung bakit pinili niyang manirahan sa isang liblib na baryo, pero hindi naman niya ako sinasagot. Basta raw at gusto lang niya ng mapayapang pamumuhay. Nang makarating kami sa bahay, nagpasalamat lang ako sa kanya at binigyan siya ng 5 pirasong itlog ng bibe bilang bayad. Tumanggi siya, pero hindi na rin nakapalag dahil pinilit ko. Pagkatapos, sinimulan ko ng linisin ang kulungan ng mga alaga kong bibe, kasama na yung kay Bikbik. Ayan, Bikbik, may sarili ka ng kulungan na. Pasensya ka na at kailangan ko tong gawin. Alam kong gusto mo makisalamuha sa mga kapwa mo, bibe, pero ang amo mo kasi masyadong maarte. Totoo ba na nakakausap ka niya? Ha? Na ang sabi mo raw sa kanya, hindi ka tinitirhan ng pagkain ng mga kasama mong bibe? Naku, ang amo mo talaga. Teka, bakit ka tumatango? Aba, totoo yun? Tumango na naman. Abay, may talent pala itong bibe namin Bik-bik, sit. Ay, aba, ang galing ng Bik-bik namin Ay, kaya naman pala tuwang-tuwa sa'yo si Mika Teka, kailangan ko lang munang magluto ng ulam at gagawa pa ako ng balot Diyan ka na, Bik-bik ha. Sana masaya ka na sa bago mong kulungan. Ipinagkibit balikat ko na lang ang katalinuhang taglay ni Bik-bik. Inisip ko na baka kaya iniisip ni Mika na nakakausap niya si Bik-bik ay dahil marunong itong makipag-ugnayan sa tao. Sa tagal ba namang kasama niya si Mika, siguro natuto na siya. 3:00 ng hapon nang makauwi si Mika. Dahil marami naman siyang kasabay na taga rito, hindi ko na siya sinusundo. Pero nag-aabang ako sa labas ng bahay dahil hindi rin talaga ako napapakali hanggat hindi siya nakakauwi. Naku!
Ang dami namang lamok dito sa labas. Ay, nakakainis talaga. Lola, bakit po kayo nandyan? Nihintay mo na naman ako? Oh, syempre. Alam mo naman ako. Akin na nga ang bag mo. Pumasok na tayo sa loob. Pwede naman pong maghintay sa loob. Ang dami po kayong lamok dito. Oo nga eh. Hayaan mo, bukas na umaga. Magpapausok ako para magsilayas yung mga lamok na yan. Teka lang po pala, pabatiin ko lang po si Bikbik. Ay sus! Talagang hindi makakalimutan ang bik-bik niya. Baka naman mas mahal mo pa yung bibi mo kaysa sa akin ha? Ay, Lola, nakaiwalay na po ng kulungan si Bikbik. Ay syempre! Sinunod ko na lang ang gusto mo kaysa pag-awayan pa natin. Yay! Love na love niyo po talaga ako ha. Oo na nga. Kaya nga kahit na nakakaawa si Bikbik dahil inihiwalay sa mga kapwa niya bibi, ginawa ko ng gusto mo. Hindi po siya kawawa, Lola. Masarap nga raw po ang pakiramdam niya ngayon. Nakapagpahinga na raw po siya ng maayos. Salamat po talaga, Lola. Ay sus! At paano mo naman nasabing masarap ang pakiramdam niya, Aber? Sinabi niya po sa akin, Bikbik, kamusta palang araw mo? Kwento mo naman sa akin. Ay naku, nasisiraan ka na naman ng bait. Si Ate Annabel. Ano ngayon kung dumaan si Ate Annabel? Buntis? Hala, wala namang asawa si Ate Annabel. Kaya paano siya mabubuntis? Hoy, anong pinagsasasabi mo dyan? Baka mamaya may makarinig na kapitbahay. Ay, halika na nga, pumasok ka na sa loob. Teka lang po, may sinasabi pa po si Bikbik tungkol sa paparating daw na panganib. Mika, ano ka ba? Itigil mo na yun. Pumasok na tayo sa bahay para makapagmerienda ka na. Sige po. Bikbik, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Si Lola kasi. Napapailing na lang talaga ako habang papasok kami sa loob ng bahay. Ganitong-ganito ang eksena namin halos araw-araw. Hindi kasi pwedeng hindi niya kakausapin si Bikbik pagkagaling sa eskwelahan. Halos hindi nga siya nakikipaglaro sa mga batang katulad niya. Mas gusto niya pang kasama si Bikbik. Pagpasok pa lang sa loob ng bahay, nagmadali na siyang magpalit ng damit para makakain na ng merienda. At alam na alam ko kung bakit. Wow! Nilagang kamote! Pahingi na po ako! Op! Diretso ko na agad kay Bikbik. Ubusin mo na muna yung kamote mo. Pero Lola, mas masarap pong makapagkwentuhan kapag may kinakain. Mika ha, wag mo akong ginagalit. Hindi naman talaga nakakausap yang si Bikbik eh. Alam mo apo, may lahi lang tayong albularya na may mga gabay na espiritu. Pero hindi Bikbik kinakausap ko noon na po. Yun nga po, dahil po sa pagretiro mo bilang albularya, napunta raw po kay Bikbik yung dapat sa inyo. Ano ka ma? Wala po, ang sabi ko po, lalabas na po ako. Mika, ano ka ba Mika? Wala na akong nagawa kundi ang hayaan siyang lumabas ng bahay bit-bit ang nilagang kamote. Kung madalas hinahayaan ko na lang siya, sa pagkakataong ito, naisipan kong sundan siya at pakinggan kung anong pag-uusapan nila ni Bikbik. Ewan ko ba, pero nakakaramdam ako ng kakaiba sa sinabi niyang napunta kay Bikbik ang dapat na para sa akin. Aaminin ko, maaga akong nagretiro bilang isang albularya dahil sa nangyari noong maliit pa si Mika. Minana ko ang pagiging albularya noong 20 anyos ako. Pagkatapos ay nanggamot na ako hanggang sa ipanganak si Mika. 10 taon na ang nakalipas. Noong una wala naman talagang problema. Pero napapansin ko na sa tuwing nanggagamot ako ng ibang tao ay nagkakasakit naman si Mika. Hanggang sa isang pasyente ang dumating sa akin. Matapos ko siyang gamutin, kinagabihan ay inapoy ng lagnat si Mika kaya kinailangan ko siyang isugod sa ospital. Simula noon, hindi na ako nang gamot pa. Hello, Bikbik! Nandito na ulit ako. Pwede mo na ikwento sa akin kung ano yung gusto mong sabihin kanina. Ay, ganon? Teka, wala naman si Lola Glenda. Ha? Saan? Pwede mo naman siguro sabihin sa akin kahit nandito siya. Hoy, hindi ako madaldal, no? O sige, bulong mo na lang sa akin. Napailing ako at imbis na patuloy na pakinggan ang mga sinasabi ni Mika, minabuti kong hayaan na lang siya. Kasi pakiramdam ko, imposible talagang nakakausap niya ang bibe.
Baka lang tama si Abeng. Baka imaginary friend niya lang talaga. Kaya lang, kinabukasan, imbis na hindi ko na sana iintindihin pa, muling nabulabog ang isip ko nang may sinabi ulit si Mika. Lola, may darating daw pong aswang sa bahay natin. Kailangan daw po nating mag-ingat. Ano ka mo? Aswang daw po, sabi ni Bikbik. Ano po ba yung mga aswang, Lola? Nako Mika, matagal na panahon na simula nung huling nakaengkwentro ng aswang ang baryo natin. Kaya huwag kang magsasalita ng ganyan ha. Lola, nagsasabi po ako ng totoo. At sino naman ang nagsabi sa'yo, Aber? Si Bikbik na naman. Opo. Ay nako, huwag mo akong pinaglololoko. Takot na ang mga aswang sa baryo natin dahil ang lahat ng mga tao dito naniniwala sa kanila. Kaya lahat ng bahay may pangontra. Ina nga po, sa sobrang komportable ng mga tao na walang makakapasok na aswang sa baryo natin, doon po biglang may manghihimasok. Lola, pakinggan niyo naman po si Bikbik kahit ngayon lang po. O siya sige, magiging mas maingat ako ngayon tulad ng gusto ni Bikbik. Para naman pong labas sa ilong ang sinabi mo. Hindi hayaan mo, mamaya lang din. Ibabalik ko na yung walis sa likod ng pintuan natin. Nakita niyo na po, yan po ang sinasabi ko. Ang sabi mo, handa ka? Eh bakit po walang walis na nakabaliktad sa likod ng pinto natin? Hindi naman kasi palaging may aswang kaya hindi ko na isinasabit. Maliit pa ang nanay mo nung huling nagkaroon ng aswang dito sa baryo natin. Dumadating po ang panganib sa oras na hindi inaasahan. Kaya po, dapat palagi tayong handa. Oo na, sige na. Tapusin mo na ang pagkain mo dyan. Lola Glenda? Tao po. Lola? Nandyan po ba kayo sa loob? Ay, teka. Ubusin mo na pagkain mo ha. Pupuntahan ko lang si Abeng na nandun sa labas. Sige po, Lola. Lola! Si Abing po ito. Oo, alam ko na ikaw yan. Nagmamadali ka naman masyado kumakain pa ako. Ano ba yon? Lola, hindi po ba may kaunting kaalaman kayo sa panggagamot? Bakit? Ano meron? Si Annabel po kasi, namimilipit siya ngayon ng dahil sa sakit ng puson. Wala po siyang ibang kasama sa bahay nila dahil nagsaka na ang tatay at nanay niya. Tinawag lang ho ako ng kapatid niya para humingi ng tulong. Pero kasi, hindi na ako nang gagamot. Matagal na panahon na. Pakiusap kahit tignan mo lang po Lola. Para naman po kahit papaano maibsan yung sakit na nararamdaman niya. Lola, tumulong na po kayo. Kawawa naman po si Ate Annabel. Baka malaglag po ang baby niya. Baby? Buntis si Annabel? Opo. Nako, huwag kang makinig dito sa apo ko. Ang mabuti pa. Sige, sasama na ako sa'yo. Para tulungan niyo si Annabel. Ikaw naman, Mika, maiwan ka rito ha. Magligpit ka ng lamesa at hugasan mo na yung mga pinagkainan natin. Lola naman, gusto ko pong sumama. Di ba pakakainin mo pa si Bikbik? Baka sumama ang loob noon kapag inuna mong iba kaysa sa kanya. Ay, oo nga po pala. Sige po, susunod na lang ako. Ay, wag na. Ikaw talagang bata ka Tara na nga, Abing. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Agad kaming dumiretso sa bahay nila Annabel para matingnan ko kung ano na ang kalagayan niya. Kahit ang totoo, labag na talaga sa loob ko ang gamutin siya. Hanggang ngayon kasi hindi pa nawawala sa akin yung trauma ng nangyari kay Mika noon. Natatakot pa rin ako na baka maipasa sa apo ko ang sakit kapag nanggamot ako. Hindi nagtagal nakarating din kami sa bahay ni na Annabel. Naabutan namin siya na nakahiga sa sahig habang nakahawak sa puson. Sinusubukan siyang patahanin ng nakababata niyang kapatid pero hindi naman nakakatulong. Patuloy pa rin sa pag-iyak at pamimilipit ang ate niya. Annabel, anong nararamdaman mo? Ha? Iha? Lola, sobrang sakit po ng puson ko. Tingin nga ng pulso mo. Akin ang kamay mo. Ito po. Nako, mukhang tama nga si Mika. Ano po? Alam mo na bang kalagayan mo ngayon, Iha? Na may laman na ang tiyan mo? Opo, hindi ko po alam. Ano pong may laman na sinasabi niyo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Annabel. Alam kong buntis ka. 2 pintig ang nararamdaman ko rito sa pulso mo. Lola, baka nagkakamali lang po kayo.
Kaya po sumasakit ang puson ko dahil magkakaregla na ako. Dahil magkakaregla ka na o dahil sa pagbubuntis mo? Hindi ko po talaga alam. Kailangang ipaalam mo na sa mga magulang mo yan. Kung buntis po ako, bakit ganito kasakit ang puson ko? Hindi kaya malalaglagan ako ng anak? Makinig ka sa akin, Annabel. Hindi magandang isipin na makukunan ka. Kung walang pagdurugo, malamang na dahil lang yan sa unti-unting paglaki ng matres mo. Ang mabuti pa, tutulungan na kitang bumangon ha. Dito ka sa may upuan. Pero masakit po talaga. Hindi ko po matiis. Abeng, kumuha ka ng maligamgam na tubig tsaka tuwalya. Lalagyan mo ng maligamgam na tuwalya ang puson mo. Pagkatapos, uminom ka ng tubig dahil kailangan mo yan para hindi ka magkasakit sa bato. Kumuha ka rin ng dahon ng sambong. Pakuluan mo, saka mo inumin tuwing umaga. Kasi hindi natin alam, baka may UTI ka na. Lola, paano po to? Baka magalit ang mga magulang ko kapag nalaman nilang buntis ako. Sana kasi bago mo ginawa, inisip mo muna kung anong kahihinatnan. Sinong tatay? Yung boyfriend ko po. Sabihin mo na rin sa boyfriend mo para pareho kayo mamroblema, hindi lang ikaw. Natatakot po ako, Lola Glenda. Kung ayos lang po sa inyo, itago po muna natin to hanggang sa maging handa na akong sabihin sa kanila. Wala naman akong magagawa kung ayaw mo pang sabihin. Pero mas mabuti sana na mas maaga mong masabi kaysa yung malaman pa nila sa iba. Mananahimik ako, pero hindi ko maipapangako na hindi mananahimik ang apo ko. Si Mika po? Paano po ba niya nalaman? Kahit ako ngayon ko lang nalaman eh. Ay nako, wag mo nang itanong. Kahit ako hindi ko rin mapaniwalaan eh. Sige ho, ako na pong kakausap kay Mika at sasabihan siya na huwag ipaalam ang sitwasyon ko. Ikaw ang bahala. O siya, aalis na ako. Ihahatid ko pa si Mika sa eskwelahan eh. Basta't sundin mo lang ang lahat ng mga habilin ko sa'yo ha. At walang magiging problema sa pagbubuntis mo habang hindi ka pa umaamin sa mga magulang mo. Maraming salamat po, Lola Glenda. Hindi ako sang-ayon sa gusto ni Annabel na huwag sabihin agad sa mga magulang niya. Pero hindi ko naman mapipilit kung yun ang desisyon niya. Hindi ako yung tipo ng tao na tsismosa at pakialamera sa buhay ng iba. Kaya ang tanging magagawa ko lang sa ngayon ay ang magpayo. Dahil naroon na rin naman si Abeng, wala na akong nagawa ng alokin niya kung ihatid kami ni Mika papasok sa eskwelahan. Kahit pag-uwi, hindi niya pinalampas. Talagang inihatid niya ako pabalik sa bahay. Abeng, etong bayad ko. Naku, wag na po Lola, ayos lang. Anong wag na? Sayang gasolina mo. Tanggapin mo na to. O talagang magtatampo ako sa'yo. Lola naman hindi po ba kayo tumatanggap ng libre? Nakailang libre ka na sa akin ha, kaya hindi na ako papayag. Yung nakaraan naman po kasi binayaran niyo ako ng itlog at itik. Sobra-sobra pa nga po yun sa dapat na pamasahe. Hindi yung pera. Pero naulam ko naman po yun. Kaya sige na huwag niyo na po akong bayaran. Alam mo, ikaw na bata ka. Sigurado ako na may dahilan kung bakit masyado ka mabait sa akin. Lola, di ba sinabi ko na nga po sa inyo noon? At saka, hindi ba talaga pwedeng tumulong ng walang kapalit? Sige na po, pasok na po kayo sa loob para maasikaso niyo na po ang mga bibi ninyo. Habang papalayo si Abeng, hindi ko maiwasan na isipin kung bakit nga ba talaga ganito na lang ang pagiging mabait niya sa akin. Minsan kasi naisip ko na rin na baka may gusto siya sa akin, pero matanda na ako at imposible talaga. Pero ngayong tinititigan ko siya mula sa malayo, parang ngayon lang rumihistro sa akin. Parang pamilyar si Abeng. Sa lalim ng pag-iisip ko tungkol kay Abeng, hindi ko na malayan ang malakas na pagkwak-kwak ng mga bibe sa loob ng kulungan. Partikular na si Bik-Bik na halos kumawala na sa kulungan niya. Hoy! Ano ba nangyayari sa inyo mga bibe kayo? Ano yung pagkwak-kwak-kwak nyo dyan? Magsitigil kayo. Hala, sige, bibigyan ko pa pala kayo ng pagkain. Oh, eto. Ayan. Ayun ang pagkain? O tubig? Eto. Magandang hapon po, Lola Glenda. Kinulat mo naman ako. Teka, sino ka? Si Lola naman. Nakalimutan niyo na po ba ako? Ako po to, si Isabel. Yung kapitbahay niyo po dati. Teka,
May Isabel akong kilala noon pero dalagin din. Isabel? Ikaw na ba yan? Yung anak nila Fernando at Clarissa? Opo, ako po ito. Ay, hindi pa nasa Maynila na kayo. Bakit nandito ka? Napadalaw lang po ako dahil may kukunin ako sa bahay namin dito. Tsaka may mga unfinished business po kasi ako dito eh. Abay, nag-i-English ka na rin ngayon ha. Nakakatuwa namang makita ka. Teka, hindi ba may sakit ka? Kaya ka dinala ng mga magulang mo sa Maynila para ipagamot ka? Opo, at sa awa po ng Diyos magaling na po ako. Kinaya naman po ng mga doktor na pagalingin ako. Hindi po pala ako kinulam tulad ng sinabi ng kakilala niyo pong albularyo. Tungkol sa nangyari sa nakaraan. Pagpasensyahan mo na ako ha. Gustong gusto talaga kitang gamutin noon sa mga panahong yon. Kaya lang kasi, may sakit din kasi yung apo ko. Sa tuwing nanggagamot ako ng pasyente, na ililipat sa apo ko yung sakit. Natatakot ako na baka mapasa sa kanya yung sakit mo. Wala pong problema yun. Naiintindihan kong pinagdaanan niyo. Kumusta po ang apo niyo? Hindi na ba siya sakitin? Simula nung itinigil niyo na yung pagiging albularya? Ay, nako, oo. Masiglang-masigla na siya ngayon. Maraming salamat at naintindihan mo ha. Opo, wala pong problema. Teka, nag-iingay po yung mga bibi ninyo. Baka may kailangan sila. Aalis na po ako ha. Pero, pwede po bang dumalaw ako sa inyo mamaya? O kaya bukas? Namiss ko na po kasi kayong kakwentuhan eh. Nako, walang problema. Ano ka ba? Dumalaw ka lang kung gusto mo. Puno ng konsensya ang dibdib ko habang tinatanaw ko palayo si Isabel. Siya yung batang pinagkaitan ko noon ng kakayahan kong manggamot dahil nga sa nangyayari kay Mika. Malala ang sakit niya noon. Halos hindi na siya makakain. Nangangayayat na at puno ng kung ano-anong pantal sa balat. Unang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko nang kinulam siya pero hindi ko yun sinabi. Ayokong aminin na alam kong nangyayari sa kanya dahil sa isang intensyon ko noong mga panahong yon. Ang mawala ang kapangyarihan ko bilang albularya. Kaya ipinasa ko siya sa kung sino-sinong albularyo. Kaya lang, walang nakakagamot sa kanya hanggang sa sinabi kong subukan na nila sa doktor. Dahil baka hindi albularyo ang makakagamot sa kanya. Maling magsinungaling, pero para tantanan na ako ng mga tao, yon ang pinili kong gawin. Para sa ikabubuti ni Mika. Saktong nakalayo na si Isabel sakalang tumigil ang mga bibe sa pag-iingay. Pero si Bikbik, patuloy pa rin ang pagtuka niya sa kulungan na para bang gusto niyang kumawala. Bikbik, gusto mo na bang sumama ulit sa iba pang mga bibe? Nagsawa ka na dyan sa kulungan mo mag-isa, no? O siya, halika rito. Ililipat kita kasamang iba pang mga bibe. At dahil sa patuloy na pag-iingay ni Bikbik, minabuti kong ilipat siya sa kabilang kulungan. Kaya lang, paulit-ulit pa rin siyang nag-iingay. Nahawa na pati ang iba pang mga kasama niyang bibe. Para bang may ibig siyang ipahiwatig. Kaya hindi ko na natiis pa. Kinuha ko siya mula sa kulungan at saka tiningnan ng diretsyo sa mga mata bago ko siya kinausap. Nagsasalita ka ba talaga? Di naman puro ka lang kwak-kwak. Pagbilang ko ng 3, dapat tumigil ka na sa kakakwak-kwak mo kundi kakatahin talaga kita. 1, 2. At hindi pa nga ako nakakatatlo, tumigil na siya. Talaga namang talented itong si Bikbik, nakakaintindi. Hindi nga lang totoo ang sinasabi ni Mika na nakakapagsalita siya. Nang huminto na sa pag-iingay si Bikbik, kaagad ko siyang ibinaba pabalik sa kulungan niya at saka ko ginawa ang mga dapat kong gawin. Hanggang sa sumapit na nga ang oras ng uwian ni Mika. Oh, apo! Nandiyan ka na pala. Ay, naglaga ako ng mais. Magmeryenda ka na doon. Lola, bakit pong sama mo? Ano pinagsasasabi mong bata ka? Anong masama? Sinabihan niyo raw si Bikbik nakakatain mo siya. Ano? Wala akong sinasabi, ano? Paano ko naman kakatahin si Bikbik? Matanda na yan. Hindi na masarap ang laman yan, ano? Ibig sabihin, sinabihan niyo po talaga siya? Sino nagsabi niyan, ha? May kapitbahay ba nakarinig sa akin? Si Bikbik po ang nagsabi sa akin. Ang sabi niya, nag-iingay lang naman daw siya dahil may nararamdaman siyang masamang presensya.
Ang ibig mong sabihin? Talagang nakakausap mo si Big? Lola, totoo nga po. Nakakausap ko nga po talaga siya. Bakit po ayaw mong maniwala? Ay, mahabaging langit. Mika, wag mo nga akong pinaglululukot. Kinikilabutan ako sa'yo. Matagal ko na pong paulit-ulit na sinasabi sa'yo na nakakapagsalita si Big, pero ayaw niyo naman pong maniwala sa akin. Diyos ko, apo ko. Ikaw yata ang kabayaran sa mga maling nagawa ko noon. Lola, bakit po kayo umiiyak? May masama ba kung nakakausap ko po si Big? Oo, masamang-masama. Dahil hindi naman dapat nakakausap ng taong mga bibe. Hindi ko po maintindihan. Hadlang po ba sa buhay ko yun? Diyos ko, apo. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Lola, paano ko pong maiintindihan kung ano pong iniiyak niyo dyan kung hindi mo din po may papaliwanag? Ay sige, hindi ko na ipapaliwanag sa'yo. Kakatayin ko na lang si Big. Lola, wag po! Teka, kukunin ko lang yung itak ko. Hindi pwedeng masira ang buhay mo ng dahil lang sa bibe niyan. Lola, pakiusap! Huwag niyo pong sasaktan si Big! Bakit pagdating sa bibe niyan, alalang-alala ka? Samantalang, tulad lang din naman siya ng mga kinakatay kong bibe, ng mga bibig binibenta natin. May malay po si Big, Lola! Hindi po siya kagaya ng ibang mga bibing kasama niya. Ay kung ganon, bakit hindi akong kausapin niya? Bakit ikaw pa? Dahil tinanggihan niyo nga po siya, Lola. Siya rin po yung gabay mo noong albularya ka pa. Pero dahil ayaw mo sa kanya, nagkatawang bibi siya. Diyos ko, patawarin. Bakit hindi na lang naging espiritu? Bakit naging bibe pa? Ano po ba kasi yung problema? Ang problema, kung siya nga ang gabay ko noon, siguradong hihikayating kanyang maging albularya. Hindi na po mangyayari yun, Lola. Ano ka mo? At paano mo naman nasabi yon? Dahil nagkatawang bibi na nga po siya. Wala na akong nagawa kundi ang mapaiyak na lang sa harap ni Mika. Hindi ko maiwasang mag-alala ng husto sa kalagayan niya. Yung bagay kasi na iniwasan ko na noon para sa kanya, hindi pa rin pala tuluyang nawawala at sa pagkakataong ito, nagkatawang bibe pa talaga para lang makausap siya. Ngayon napagtanto ko na kahit na anong iwas ko pala sa obligasyon ng pamilya namin bilang albularyo, mananatili pa rin ito sa pamilya. Hindi man napunta sa anak ko, napunta naman sa apo. Nang makatulog na si Mika noong gabing yon, sinubukan kong kausapin si Big. Paulit-ulit ko siyang kinausap. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na gusto kong ako na lang ang kausapin niya imbis na si Mika. Pero hindi siya nagsalita kahit magdamag na akong nakiusap. Simula nung araw na napagtanto kong totoo ngang nakakausap siya ni Big, hindi ko na tinantanan pa yung alaga naming bibe. Nagbaka sakali ako na sana ay mapagbigyan ako. Umaga ng linggo habang abala ako sa pagluluto ng tanghalian, bigla na lang pumasok si Mika sa kusina at kinausap ako ng masinsinan. Lola, tama na raw ang pakiusap niyo kay Big. Naiinis na raw po siya sa inyo. Eh kung ayaw niya kamang makulit ako, pagbigyan niya ng gusto ko. Pero Lola, kahit naman po kausapin ka niya, hindi mo siya maririnig. At bakit naman, Aber? Paulit-ulit na po kay Lola eh. Kasi nga raw po, ayaw niyo sa kanya. Kaya po, sarado na yung paraan mo para sana marinig ang mga sinasabi niya. Ah, ganun ba yun? Ay nako, bahala na nga yung si Big. Basta kung gagawin kanyang albularya, sabihin mo kakatayin ko muna siya bago mangyari yon. Si Lola naman po. Ay siya, tapos na ako magluto. Kumain na tayo. Magde-deliver pa ako ng mga itlog ng bibi sa gumagawa ng balut eh. Wala na akong nagawa kundi ang pabayaan na lang talaga si Big. Hindi na ako albularya. Wala na akong kakayahang labanan ng katulad niya. Pero kahit papaano, nararamdaman ko pa rin naman na mabuti ang intensyon ng bibing yon. Dahil subukan lang niyang demonyohin ang apo ko, makakatay ko talaga siya. Pagkatapos nga naming mananghalian, ipinatawag ko na kay Mika si Abeng dahil ang tricycle niya ang gagamitin sa pagde-deliver ng mga itlog ng bibe. Lola Glenda, tulungan ko na po kayo sa paghakot ng mga tray ng itlog.
Ay nako, wag na. Maghintay ka na ron. Kayang-kaya na namin ito. Para mabilis na po. Ay sus, bahala ka. Basta walang bayad ah. Ay nako, bakit po ba palagi niyong iniisip ang pambayad? Kawang gawa po ito. Eh kasi wala nang libre sa mundo. O siya, ito. Kaya mo bang dalhin yan? Oo naman po, kayang-kaya. O Mika, may tray pa ba ng itlog? Wala na po, Lola. O tara na. Baka hinihintay na tayo ni Badet. Teka lang po. May sinasabi pa si Big. Ay sus ko po. Big Big! Mamaya mo na kausapin si Mika. Kailangan na namin umalis. Ano po? May nabiktima ng buntis ang manananggal? Anong pinagsasasabi mo dyan, Mika? Lola, may nabiktima raw pong buntis. Pinag-iingat niya po tayo. Ano raw pong sinasabi ni Mika? Wala. Mika, tara na nga. Sabihin mo na lang kamo kay Big. Mamaya na lang kayo mag-usap. Sige po, Lola. Si Big po? Yung bibi na imaginary friend ni Mika? Oo, kinakausap na naman daw siya eh. Hayaan mo na, ganyan naman talagang bata. Naiintindihan niyo na rin po si Mika sa wakas. Lola, okay na po. Basta mag-ingat lang daw po tayo sa biyahe. Aba, ang sweet naman ng imaginary friend mo, Mika. Di ko po imaginary friend si Big. Totoo po siya. Ay, oo nga pala. Bibi pala. O tara na, akit ka na dito sa likod ko. Diyan si Lola sa loob para mahawakan niya ang mga itlog. Okay po, Kuya Abeng. Oo, kaya kumapit ka ng maayos ha. Lola Glenda, ayos na po ba kayo dyan? Hindi na po ba mauulog ang mga itlog? Ay, hindi na. Sige na, paandarin mo na. Nang maayos na nga ang lahat, pinaandar ni Abeng ng mabagal ang tricycle. Medyo malubak kasi ang daan palabas ng baryo namin dahil hindi pa naman naaayos ng gobyerno. Matapos ang 15 minutong biyahe, narating namin ang palengke at sa wakas na i-deliver din ang mga itlog ng bibe. Kaya lang, habang nagbibilangan kami ng perang ibabayad sa akin ng tindera, hindi namin naiwasan ang tsismisan. At talagang nagulat ako nang sabihin niya ang isang malagim na balita tungkol sa baryo namin. Oh, Lola Glenda, bakit ho imbes na masaya ka dahil nakabenta ka na parang nagluluksa pa ho yata kayo? Nalugi po ba? Hindi. Malaki ang kinita ko, kaya lang kasi. Kaya lang po ano? Totoong sinabi sa akin ni Mika eh. Totoo pong may buntis na nabiktima ng manananggal? Oo, Apo. Diyos ko, pakiramdam ko, kasalanan ko na naman. Hindi ba't nagbabala na si Big sa atin? Dapat noong isang gabi ko pa, pinaalalahan na ng mga tao sa baryo natin eh. Lola, hindi niyo po kasalanan. Teka lang po Lola, naguguluhan po ako eh. Akala ko po ba imaginary friend lang si Big? Mahirap ipaliwanag, Abeng. Kahit ako naguguluhan pa rin hanggang ngayon. Basta't mag-ingat kayo ha. Maglagay ka ng mga bawang at asin sa bintana ng bahay nyo at walis na nakabaliktad. Paalalahanan mo rin si Annabel dahil kung manananggal ang aswang, siguradong siya ang unang target. Nagpapatawa po ba kayo? Aswang po? Naniniwala po ba talaga kayo sa ganun? Anong nakakatawa? Seryosong usapin ito. Kung ayaw mo mabiktima ng aswang, umayos ka. Uwe, totoo po ba? Ang baryong ito ay naniniwala sa mga aswang, lalo pat dating pinamumugaran ng mga aswang ang liblib na baryong ito. Huwag kang maniwala kung ayaw mo, pero ganun ang paniniwala namin dito. Bahala kang mabiktima ng aswang. Lola naman, syempre susundin ko naman po ang habilin nyo. Nagagalit naman po kayo agad oh. Etong bayad ko sa pamasahe namin. Ihatid mo na muna kami pauwi. May kailangan pa akong kausapin. Lola, wag na po kayong magalit. Hindi ko na muna kinibo si Abeng dahil sa totoo lang, nainis talaga ako sa pagtawa niya. Hindi biro ang nangyaring pagkamatay ng isang buntis dahil sa isang manananggal. Alam ko namang bago lang siya rito at talagang wala pang karanasan sa mga aswang, kaya dapat na unawain ko siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko pa siya kayang unawain. Lalo na at kinakain ako ng aking konsensya. Pagkabalik namin kasama si Mika ay kinuha ko si Big sa kulungan niya saka ipinasok sa bahay. Inilapag ko siya sa lamesa bago ko siya sinimulang gisahin ng sunod-sunod na tanong.
Big, magsabi ka sa akin ng totoo. Sino yung aswang? Ang sabi po niya, hindi niya kilala pero nararamdaman niya ang presensya. Kung ihaharap ko ba sa'yo ang mapagpanggap na manananggal, makikilala mo ba siya? Hindi raw po, Lola. Kasi may ginagamit siyang espesyal na gamot para itagong katauhan niya. Presensya lang daw pong nararamdaman niya, pero hindi niya raw kilala kung sino. Kung ganon, paano namin makikilala kung sino yung manananggal? Kailangan daw po nating maalis ang espesyal na gamot na ginagamit niya. Sa ganong paraan, lalabas ang tunay niyang pagkatao. Paano nga kako yun magagawa? Hindi nga alam kung sino yung aswang. Lola, hindi raw po nabago ang lakas ng pakiramdam mo kahit na hindi ka na albularya. Kapag may nakaharap ka raw pong isang tao na kakaiba sa pakiramdam kapag kasama, pakinggan mo po ang suspetsa mo. Diyos ko, paano ko naman kaya gagawin yan? Kayang-kaya mo raw po, Lola, para sa ikabubuti ng baryo. Ay naku, bahala na. Basta Big ha, tulungan mo ako. Para saan pat nagkatawang bibi ka? Tutulong daw po si Big sa abot ng makakaya niya. Pinag-isipan kong maigi ang sinabi ni Big sa akin. Kaya magdamag, inalala ko ang mga taong nakakaharap ko sa araw-araw. Pero parang wala naman akong naramdamang kakaiba. Hanggang sa maalala ko si Isabel. Kulang man sa tulog, gumising kaagad ako ng madaling araw pa lang. Bit-bit ang bawang, dumiretso ako sa tapat ng bahay ni Isabel saka pinakiramdaman ang paligid. Pero ewan ko, parang normal lang naman lahat. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa tapat ng bahay nila hanggang sa... Lola Glenda! Ano pong ginagawa niyo rito? Ginulat mo naman ako sa bili. Pasensya na ho. Ano po palang ginagawa niyo rito? Ang aga-aga pa po napadaan lang. Papunta sana ako kina Abeng Magpapahatid kami sa eskwelahan. Ganun po ba? Gusto niyo po ba munang pumasok? Kape po muna kayo. Nako, hindi na. Nag-aabang na kasi yung apo ko sa bahay. O siya, mauna na ako ha. Sige ho, Lola Glenda. Siya nga po pala. Dadaan po ako sa bahay niyo ha. May ibibigay po ako mga damit kay Mika. Nakita ko po kasi yung mga damit na pinaglumaan ko. Ang cute pa po, siguradong bagay sa kanya. Siya, sige. Pwede naman. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko kay Isabel. Hindi ko kasi alam kung dahil lang ba sa konsensya ng nagawa ko noon sa kanya o dahil talagang may mali. Nang medyo nakalayo na ako sa bahay ni Isabel, hindi ko naiwasang lumingon pabalik para tingnan siya. At laking gulat ko nang makitang hindi pa rin siya umaalis mula sa kinatatayuan niya. Nakatingin lang siya sa akin na parabang may ibig ipahiwatig. Kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin at dire-diretso ng naglakad papalayo. Doon ko napagtantong may kakaiba nga talaga sa kanya. Hindi lang ito basta-bastang paghihinala. Lola, saan po kayo nang galing? Hanap na po ako ng hanap sa inyo nang magising ako. Pasensya ka na Apo. May pinuntahan lang ako sandali. Tara na, at ipagluluto na kita ng almusal. Lola, may problema po ba? Namumutla po kayo Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Lola, kilala po kita. Kapag may problema ka, ganyan pong itsura mo. Hindi naman po ako mapapakali kung hindi niyo po sasabihin sa akin ang problema. Ay, o siya. Yung kasi, parang may nararamdaman akong kakaiba doon kay Isabel Yung batang dating tinanggihan kong gamutin ng dahil sa'yo. Nakwento ko na sa'yo yun, hindi ba? Opo. Kung ganon, ano pong kakaiba sa kanya? Sa kanya ko nararamdaman yung sinasabi ni Big na kahit wala na akong kabay, may kutob pa rin ako. May magagawa po ba si Big para tumulong? Meron na po. Naku, mabuting ang sinabi ko sa'yo. Darating siya rito para magbigay ng mga pinaglumaan niyang damit. Hindi ko alam kung nandito ka ba sa mga oras na pupunta siya. Pero mas mabuting sabihan mo na si Big ha. Palalabasin ko siya sa kulungan niya. Gusto kong magmanman siya. Ako, kayang-kaya po yan ni Big. Aasahan ko yan ha. Sa pagkakataong ito,
Masusubukan na natin ang galing ng bibe mo. Hindi pa masyadong maayos ang tiwala ko kay Bikbik. Pero sa pagkakataong ito, sa dami ng mga bagay na napatunayan na niya sa akin, gusto kong subukang ibigay ng tuluyan ang tiwala ko sa kanya. Naghintay ako sa pagdating ni Isabel pero noong mga oras na hinihintay ko siya, hindi siya dumating. Hanggang sa kakaantabay ko sa kanya, iba ang dumating na balita. Lola Glenda! Lola Glenda! Oh, Abeng! Ano nangyari at natataranta ka yata? May nangyari pong hindi maganda kay Annabel. Nagkakagulo po sa labas ng bahay nila. Ano ka mo? Teka, bakit akong pinuntahan mo? Ano namang kinalaman ko sa kaguluhan nila? Kasi Lola, kayo lang ho ang makakatulong sa kanya. Paano ako lang? Wala bang ibang kapitbahay? Inaswang po si Annabel kagabi at dahil doon, natuklasan ng tatay niya na buntis po siya. Kaya yun po, binugbog po siya ng tatay niya sa sobrang galit. Inaawat ko po kaso pati ako nasapak. Ay, Diyos ko! Ano ba yan? Tara, sasamahan kita. Kawawa naman ang bata. Kaya naman pala ayaw magsabi sa kanila dahil alam pala niyang ganyan ang magiging reaksyon nila. Sa totoo lang po, may kasalanan din si Annabel. Masyado siyang nagpatukso sa boyfriend niya sa eskwelahan. Maiisip na siya Ito ang epekto kapag inuuna ang boyfriend kasi sa pag-aaral. Pero ano't ano pa man, nandyan na yun Kailangan na lang nilang tanggapin. Pagdating namin sa bahay ni na Annabel, tapos na ang away. Naabutan na lang namin na umiiyak si Annabel habang yakap ng kanyang ina na mukhang pinrotektahan siya mula sa pananakit ng tatay niya. Sa sobrang galit nito, nilayasan daw sila. Lola Glenda, naparito po kayo. Sinunto ako nitong si Habing dahil nag-aalala sa'yo at baka mapano ka raw. Pero mahal ka pa rin ng tatay mo dahil hindi ka sinaktan ng husto. Siguradong uuwi rin yun mamaya. Lola Glenda, natatakot po ako sa aswang. Kahit naman po ayaw ni tatay sa anak ko, gusto ko pa rin pong ipagpatuloy ito. Hayaan mo at tutulungan kitang maprotektahan yung pinagbubuntis mo. Siya nga pala, mabuti't hindi ka nasaktan ng aswang. May asin at bawang po ako palagi sa ilalim ng unan ko Nung naramdaman kong may nagtaas ang damit ko, ang bilis ko pong nakuha yung asin at bawang kaya napigilan ko siya. Paano naman nalaman ng tatay mo na inaswang ka? Nakita niya po yung butas sa bubong ng kwarto ko. At saka, hindi ko rin po napigilang aminin sa kanila dahil natakot ako baka balikan ako ng aswang Yan na nga bang sinasabi ko Dapat nung una pa lang, inamin mo na. Mabuti na lang at maswerteng nagising ka sa oras na munti ka ng mabiktima ng aswang. Kaya nga po. Siya nga pala, nandito na rin tayo sa usaping ito. Alam mo naman na hindi na ako nanggagamot, hindi ba? Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na ako tutulong sa pagtugi sa aswang. Kung ayos lang sa'yo, pwede bang tulungan mo rin ako kapalit ng itutulong ko sa'yo? Gusto ko sanang malaman kung anong oras ka muntik biktimahin ng aswang. Ano po yun, Lola Glenda? Nagkaroon kami ng kasunduan ni Annabel. Bagamat dapat walang kapalit ang kusang loob na pagtulong ko para matugis ang aswang, mas mabuting may mga kasama ko sa pagbuo ng plano kung paano ko ito mahuhuli. Totoo po pala ang mga aswang, no? Ewan ko sa'yo. Kung di pa si Annabel ang magsasabi, hindi ka pa maniniwala. Hindi lang po kay Annabel. Pati na ho sa ibang mga kapitbahay natin. Pasensya na ho kayo at pinagtatawanan ko po kayo nung isang araw. Hindi ko naman po alam na seryoso po talaga kayo tungkol sa mga aswang. Ayos lang yon. Naiintindihan kong hindi lahat naniniwala sa mga aswang. Lalo na't hindi pa naman talaga nakakakita. Hayaan niyo po Lola, tutulong po ako sa inyo sa pagpatay sa mga aswang na yan. Kapakanan ng mga taga-baryo ang nakasalalay rito. Talaga? Maasahan ba kita? Opo Lola, pwede niyo pong sabihin sa akin kahit anong hilingin mong pabor. Siya, sige. Kung ganon, dapat sabihin ko rin sa'yo kung anong plano namin ni Annabel. Lola, nakakatampo ka naman po. Bakit naman si Annabel sinabihan mo kaagad ng plano niyo? Samantalang ako po na kaibigan niyo ngayon lang. O diba, hindi ka nga naniniwala sa aswang. Ngayon lang. Naku, dami mong arte Gusto mo bang malaman? Siyempre po no, nagtampo lang ng konti
Napapailing na lang akong sinabi sa kanya yung mga sinabi ko rin kay Annabel. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa bahay ko. Saktong pagkarating ko roon, nagtaka ko kung bakit may ibang tsinelas sa labas. Sa pag-aalala, dali-dali akong pumasok sa loob. Mika! Apo! Nasaan ka? Ayan! Bagay na bagay sa'yo, oh. Kaya nga po mukha po ako makalumang tao. Hoy, hindi naman. Ay, Lola Glenda, magandang umaga po. Napaaga naman ang dating mo rito. Maghapon kitang hinintay. Pasensya na ho kayo, Lola. Medyo na-busy lang po ako sa paglilinis ng bahay nakaligtaan kong oras. Ah, ganon ba? Ayan na ba yung mga sinasabi mong mga damit na ibibigay mo kay Mika? Opo, Lola. Kaso mukhang ayaw ni Mika dahil makaluma raw. Ay, syempre, nagbabago kasi ang panahon. Pero hayaan mo, pagpipilian namin yung ibang mga damit dyan at baka masuot niya rin. Yung mga hindi niya gusto, baka pwedeng dali namin sa mananae para ipaayos at gawing mas moderno. Ay, ang galing po. Hindi ko naisip yan Sayang din po kasi yung mga damit na to Maraming salamat po sa pagtanggap, Lola Glenda. Walang anuman. Siya nga pala, ilang araw ka pa dyan sa bahay ninyo? Po? Bakit niyo naman po naitanong? Wala naman. Gusto ko lang naman sanang ipagluto ka bago ka umalis Pampawi rito sa mga ibinigay mong damit. Naku, gusto ko po yan, Lola. Anong ulam ang gusto mo? Adobo, paksiw, binagoongan? Kung ayos lang po sa inyo, hindi po ulam ang gusto ko. Ano? Ginataang bilo-bilo po. Pasensya na ho kayo kung medyo demanding. Naku, ayos lang. Hayaan mo't ipagluluto kita. Hanggang sa susunod na linggo pa naman po ako dito. O siya, sige. Akong bahala at pagluluto kita. Nga pala, nag-almusal ka na ba? Gusto mo bang makikain dito ng almusal? Sinangag na maraming bawang at sibuyas ang almusal. At saka itlog ng bibe. Naku, ayos na po. Nag-almusal na po ako. Sige ho, una na po ako, Lola Glenda. Mika, wag mo sayangin yung mga damit na binigay ko sa'yo, ha? Okay po. Inihatid namin siya ni Mika palabas ng bahay habang nakangiting kumakaway. Ni hindi ko alam kung paano ko na kayanang magpanggap na nakangiti at masaya habang kausap siya. Nang tuluyan na siyang makalayo, saka ko palang binalingan ng tingin si Mika. Nagmanman ba si Bikbik? Lola, paano ko naman po mapapakawalan si Bikbik? Bigla na lang pong dumating si Ate Isabel. Naku, ayun na nga. Talagang sinadya niyang dumating dito nang hindi tayo handa. At teka, puntahan natin si Bikbik at baka kahit konti, makakuha naman tayo ng impormasyon sa kanya. Bikbik? Bikbik? Hala, Lola! Nawawala po si Bikbik! Hala, oo nga. Nakabukas ng kulungan niya. Ay, nasa na yung bibing yon? Diyos ko naman, makakinatay na. Lola naman, huwag naman po kayong ganyan. Hindi ko po kayang mawala si Bikbik. Nasa na yun? Ala, Lola, ayan po siya Nasa may bintana natin. Hindi siya makababa. Oo nga, no. Teka at kukunin ko. Bik-Bik! Ano ka ba naman? Bakit nandiyan ka sa may bintana? Nagmanman daw po siya, Lola. Abay, ang galing mo naman, Bik-Bik. Kaya mo palang lumabas sa kulungan mo ng mag-isa? Ngayon ko lang din po nalaman na kaya po pala niya. Wala po palang silbi na nakalakang kulungan ni Bik-Bik kasi kaya niya pong lumabas. Kaya nga. O siya, pumasok na tayo sa loob at kausapin na natin yung si Bik-Bik. Dali-dali kaming pumasok sa loob ng bahay, saka inilak ang pinto. Pero bago niya ikwento sa amin ang mga nalaman niya, nanghingi pa talaga siya ng tubig dahil nauhaw daw siya sa pagmamanman. Ang tagal naman niya uminom ng tubig, oh. Gusto ko nang malaman eh. Saglit lang naman po, Lola. Uhaw na uhaw pa yung bibi. Excited naman po kayo. Ano ba kasi nangyari at nauhaw siya ng ganyan? Paano raw po siyang hindi mauuhaw? Nasa tapat niya yung araw dun sa bintana. Bakit ba kasi siya sa may bintana pumwesto? Wala naman pong ibang pupwestuhan kundi doon lang. Di naman po siya pwedeng pumasok sa pintuan at baka po magtaka si Ate Isabel. Ay, sa bagay. Tama nga naman. Pero, tapos na siya uminom ng tubig.
Bigbig, magsalita ka na, ha? Pakiusap. Big, anong naobserbahan mo kay Ate Isabel? Tapos, ano pang dapat namin gawin? Ganun ba? Lola, yung mga damit daw po na ibinigay sa akin ni Ate Isabel, kailangan daw po nating sunugin dahil po may dalang sinumpaang sakit yung mga damit. Ano ka mo? Naku, sinasabi ko na nga ba at may dalang intensyon ng babaeng yan eh. O siya, sige. Ako lang bahala sa mga damit na dinala niya. Saka raw po, kailangan kong maligo dahil nadikitan na raw po ako ng kaunting enerhiya ng damit na pinasukat niya sa akin. Hindi ba dahil mabantot at amoy tae ka ng bibe? Lola naman! Ay, pasensya ka na. Akala ko ikaw, si Big pa lang nangangamoy. Di niyo raw po kasi niliguan, kaya mabaho siya. Abay, marunong siyang magbukas ng kulungan pero hindi siya marunong maligo mag-isa? Lola, ano po ba talagang dapat nating pag-uusapan ngayon? Yung amoy ni Big o yung tungkol po kay Ate Isabel? Ayaw nga pala. Nako, umaalingasaw kasi yung amoy ni Big eh. Kaya naiba bigla ang usapan. Ano, Big? Ha? Naramdaman mo bang si Isabel ang aswang? Lola, ang sabi po ni Big, noong una, hindi niya raw po nararamdaman ng pagkaaswang ni Ate Isabel. Pero dahil sa mga damit na dinala niya, doon nakumpirma ni Big na siya nga po ang aswang. May ginagamit lang daw po siyang anting-anting o pamahid na nagtatago ng tunay niyang pagkatao bilang aswang. Teka lang, kung aswang nga talaga siya, paano siya nakapasok sa bahay natin kung may mga pangontra akong nilagay? Kasi po, nakalimutan niya pong ibalik ang walis sa pintuan. Ay, Diyos ko! Ay, sa susunod nga, paalalahanan mo kung ibalik yung walis na yan. Mapapahamak tayo sa pagiging malilimutin ko eh. Lola, ang tanong ni Big, kung kailan mo raw po balak na tugisin ang aswang? Kasi baka raw po mamayang gabi, maghanap na naman ng biktima. Ngayong nalaman na natin kung sinong aswang, kailangan na natin siyang hulihin sa lalong madaling panahon. Kakausapin ko si Abing tungkol dito. At sa lalong madaling panahon, papatayin natin ang manananggal. Kaagad akong naghanda para sa pagtugis namin sa manananggal. Pagkahatid ko kay Mika sa eskwelahan, hindi ko na muna pinansin ang mga bibing nangangamoy na sa baho. Inuna kong puntahan ang likod ng bahay namin kung saan ko inilibing ang mga gamit ko bilang albularya. Hinukay ko ang lupa pero halos mapamura ako sa sobrang inis dahil ang lalim ng pagkakabaon ko. Kaya imbis na ituloy ang paghuhukay, tinawag ko na si Abeng para magpatulong. Ang lalim po ng pagkakabaon mo, Lola Glenda. Kinaya mong maghukay ng ganito kalalim? Sobrang sama kasi talaga ng loob ko nung tuluyan ko ng tinalikuran ng pagiging albularya ko eh. Alam mo yung pakiramdam na nakakatulong ka sa ibang tao, pero pagdating sa sarili mong pamilya, hindi mo magawa. Napakasakit sa pakiramdam ko nun. Pero hanggang ngayon, meron pa rin akong nararamdamang konsensya para sa mga taong hindi ko natulungan noon eh. Lola, hindi nyo na po dapat iniintindi pa ang bagay na yon. Tama lang naman po na iniwan nyo ng pagiging albularya kung para naman po sa apo mo. Hindi po dapat kayo nakukonsensya sa isang bagay na hindi nyo nakontrolado. Alam nyo rin naman po sa sarili nyo na gusto nyong tumulong pero may kapalit kapag ginawa nyo yun. At yun ay ang kapakanan ng apo mo. At saka marami na rin po kayong buhay na nailigtas. Kabilang na po ang buhay ko. Ano ka mo? Nailigtas na kita dati? Opo. Pero hindi nyo na po siguro maaalala dahil sa dami ng nailigtas nyo noon. Sabihin mo sa akin, baka maalala ko. Hindi ko po alam kung maaalala mo pa ako pero isa po ako sa mga ginamot mo noon, Lola. Doon sa isang kumbento. Yung batang ulila na sinaniban daw ng masamang espiritu. Ikaw? Halos hindi na kita makilala. Ikaw pala yung batang yun. Hindi masamang espiritong sumanib sa'yo. Isang duwende na nainis dahil inihiya mong punso nila. Dahil inihian ko po? Oo, nakausap ko yung duwende at sinabing galit sila sa'yo dahil hindi ka nagtabi-tabi po nung inihian mo yung punso nila. Lola, hindi ko po alam yan. Ang sabi sa akin ni Mother Superior, sinaniban lang ako ng masamang espiritu dahil mahina ang pananampalataya ko sa Diyos. Kasama na rin yun.
Alam mo, kadalasan kasi ng mga taong sinasaniban ay yung mga taong mahihina ang pananampalataya sa Diyos at malulungkutin. Kaya siguro ganun dahil wala ka rin kinagis ng mga magulang. Tama po kayo, Lola. Pero saka na lang po natin siguro pag-usapan ng nakaraan. Kailangan na po muna nating ayusin ang problema sa baryo natin ngayon. Yun na nga. Kaya dalhin na natin ang baul na ito sa loob. Kaya nga po. Ang bigat naman po nito. Parang may bangkay sa loob ah. Meron nga. Seryoso po? Biro lang, masyado kang seryoso eh. Siyempre baul yan kaya mabigat, tsaka maraming laman. Bitbitin mo na, kayang-kaya mo yan. Ano pa nga po bang magagawa ko? Hindi ko maiwasang maging proud sa sarili ko habang pinapanood ko si Abeng na binubuhat ang baul papasok sa bahay namin. Kung kay Isabel, nakaramdam ako ng matinding konsensya, kay Abeng ko naman naalala ang sarap ng pakiramdam na makatulong sa mga nangangailangan. At tama si Abeng, naliwanagan ako na hindi dapat ako makonsensya. Pagkapasok sa loob ng bahay, ibinaba ni Abeng ang baul sa may sala. Hingal na hingal siyang naupo sa mahabang bangko na naroon habang ako naman ay nagmamadaling humarap sa baul para buksan yon. Nanuot sa ilong ko ang amoy ng alikabok at halumigmig dahil sa pagkakabaon sa ilalim ng lupa. Amoy nakalipas na yan, Lola Glenda. Malamang dahil matanda na nga ang mga ito. Panahon pa ito ng lolo ko. Hala, maayos pa po kaya yan? Ito nga at puno na ng lupa at alikabok. Yung mga libro na pinamana sa akin, hindi na mabasa dahil parang nabasa na ng halumigmig ng lupa. Pero itong mga anting-anting, buntot pagi, krus at iba pang mga gamit ko para pumatay ng mga nilalang na kagaya ng manananggal, siguradong may bisa pa ang mga ito, lalo na kung pababasbasan ko kay Big-Big. Big-Big po? Yung alagang bibi ni Mika? Ay naku, nakalimutan kong sekreto nga pala yun. Basta maayos pang mga pangontrang ito. Lola, sabihin niyo na po sa akin kung ano man yan. Huwag po kayong mag-alala dahil paniniwalaan ko na po kayo simula ngayon. Handa ka ba sa matutuklasan mo? Bakit po? Nakakatakot po ba yan? Sigurado ako mahihirapang kang paniwalaan. Subukan niyo pong ipaliwanag sa akin, pakiusap. Napapailing na ipinaliwanag ko kay Abeng ang tungkol sa sitwasyon ni Big-Big habang hinahalungkat ang mga gamit ko noong isa pa akong albularya. Halatang hindi siya agad makapaniwala pero pilit niya na lang pinaniwalaan. Wala naman siyang magagawa dahil nangako na siyang paniniwalaan niya. Pagkatapos naming ayusin sa loob ng tricycle ang mga dadalhin namin mamayang gabi, pinlano na rin namin ang mga dapat gawin. Hindi ko na namalaya ng oras, gabi na pala. Pero ang nakapagtataka ay kahit madilim na, wala pa rin si Mika. Unti-unti nang nag-uuwian ng mga kapitbahay naming bata hanggang sa hindi na ako nakatiis. Sinamahan ako ni Abeng sa pagpunta sa eskwelahan. Sakay ng tricycle, huminto kami sa tapat ng gate pero wala si Mika. Nang tanungin namin ng gwardya, meron daw isang dalagang sumundo sa kanya. Abeng, paano kung si Isabel pala yung kumuha sa kanya? Paano kung nakatunog siya sa binabalak natin? Huminahon po muna kayo, Lola Glenda. Ang kailangan po nating gawin ngayon ay bumalik na sa baryo para hanapin si Mika. Ituon mo na lang po ang atensyon mo sa paghahanap sa kanya. Huwag sa nararamdaman mong emosyon ngayon. Paano kung bago natin siya mahanap, naging biktima na niya si Isabel? Ano kaya kung tanungin natin si Big-Big? Kahit tanungin natin yun, hindi rin naman natin maiintindihan ang isasagot niya. Wala ring silbi. Hindi na ipinilit ni Abeng na gamitin si Big-Big para hanapin si Mika. Basta't pinaharurot na lamang niya ang tricycle pabalik sa bahay ko. Matindi ang naramdaman kong kaba habang nasa biyahe. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko, kung ano-anong senaryo na pwedeng nangyari sa apo ko. Natatakot ako na baka kung ano na ang nangyari sa kanya, na baka huli na ako. Hinagilap namin si Mika sa buong baryo pero kahit kanino na namin siya ipagtanong, wala talagang nakakaalam kung nasaan siya. Halos umiyak na ako sa pagkataranta kung hindi lang pinapalakas ni Abeng ang loob ko. At habang nasa gitna ako ng pag-iisip ng kung anong posibleng nangyari kay Mika, natigilan ako nang biglang inihinto ni Abeng ang tricycle. Diyos ko, Abeng!
Ano ka ba? Ginulat mo naman ako. Lola, tama po bang nakikita ako? Tingnan niyo po. Si Bikbik po ba yan? Hala, teka. Oo nga, si Bikbik ka. Ihinto mo ang tricycle, dali. Paghinto ni Abeng ng tricycle, nagmamadali akong tumakbo patungo kay Bikbik. Pero imbis na huminto siya nang makita ako, dire-diretso pa rin itong tumakbo. Kaya wala akong nagawa kundi ang sundan siya hanggang sa huminto siya sa harap mismo ng bahay ni Nasabel. Hirap na sinubukan niyang lumipad pero dahil maiksi ang pakpak ng bibe, hindi niya magawang makalipad papunta sa kabilang parte ng gate. Bikbik, ano ka ba? Ano ginagawa mo? Lola Glenda, sumasagot po ba sa inyo si Bikbik? Nako, si Mika lang ang nakakaintindi dito sa bibe niya. Pero kung nakarating siya rito, malamang na may dahilan. Posible po kayang nandyan sa loob si Mika? Tama ka, pero kailangan nating makasiguro. Teka, may naisip akong paraan para malaman natin. Bikbik, kumuwak-kwak ka ng 2 kung nasa loob ba si Mika at 3 kwak-kwak naman kung hindi. Okay? Gagana po ba talaga yan? Shh! Huwag ka maingay! Agad namang kinagat ni Abeng ang pang-ibabang labi niya para pigilan ang pagsasalita. Pagkatapos ay itinoon na namin ang atensyon kay Bikbik na nakatingin na sa akin. Inabangan namin ang pagkwak-kwak niya. Pero... Ang dami namang kwak-kwak niyan, Lola Glenda. Bikbik, pakiusap naman, kumuwak-kwak ka ng maayos. Kwak-kwak pa rin ang kwak-kwak ko, Lola Glenda. Lagpas 20 na ata ang nakwak-kwak niya. Bikbik naman, kapag hindi ka umayos, kakatayin talaga kita. Aray, bakit mo ko tinuka? Lola Glenda, ano po yung aninong nasa bintana? Tingnan niyo ho. Sasabihin yan. At mukhang magpapalitan niyo na siya. Ano pong gagawin natin? Dali, magtago tayo dito sa may damuhan. Dali. Bikbik, malahimik ka na muna dyan. Mula sa bintana, kitang-kita kung paano nahati sa gitna ang katawan ni Isabel. Ramdam ko ang tensyon kay Abeng habang mahigpit siyang nakakapit sa mga balikat ko habang ako naman, hindi maiwasang mangamba. Kung nandiyan nga si Mika, kinakabahan ako para sa mangyayari sa kanya. Ilang saglit pa nakarinig na kami ng matinis na tili at hindi ako nagkakamali. Si Mika nga yun. Ang apo ko! Lola Glenda, teka lang po. Huwag po kayong basta-basta susugod dyan. Kukunin ko lang po ang mga panglaban natin sa aswang. Sumunod ka na lang. Kailangan ko iligtas si Mika. Bikbik, bilisan mo! Lipad papasok sa loob! Pagkatapos kong ihagi si Bikbik papasok sa loob ng bahay ni Isabel, hindi ko na hinintay pa si Abeng. Kahit hirap na hirap, pinilit kong umakyat sa bakod na katabi ng gate. Mabuti na lang din at mababa lang ang mga bakod ng mga bahay dito sa baryo namin, kaya madali ko lang yung naakyat. Lakad takbo kong dumiretso sa pintuan ng bahay ni Isabel, ngunit bago pa ako makarating, nakarinig ako ng tila na basag. Mabilis akong naitulak ni Bikbik palayo sa mga nalaglag na basag na parte ng bintana, kasunod ng paglipad ng manananggal palabas ng bahay. Lola Isabel, hintayin niyo po ako. Hindi, Abeng. Sundan mo si Isabel. Baka may mabiktima siyang ibang tao. Pero Lola, wala po kayong pangontra. Ay, lintik na bata ka. Sundan mo na! Natatarantang tumakbo si Abeng kasunod ni Isabel. Hawak niya ang mahabang buntot pagi na dating ginagamit ko noon sa paghuli ng mga aswang. Nang makita kong nakahabol na siya kay Isabel, saka ako puwersahang pumasok sa bahay niya. Gamit ang natitira kong lakas, sinipa ko ng marahas ang pinto. Nanakit man ang mga tuhod ko, nagawa ko pa ring maglakad ng paika-ika patungo sa hagdan. Patay sindi ang mga ilaw, habang sigaw ako ng sigaw para tawagin si Mika. Nang makarating ako sa kwarto ni Isabel kung saan may nabasag na bintana, agad na hinagilap ko ang apo ko. Apo ko! Mika! Nasaan ka? Lola! Nandito po ako. Lola! Diyos ko po! Ano ginagawa mo dyan sa tukador? Lola! Kinulong niya po ako rito. Diyos ko, teka.
Aalisin kong tali sa'yo. Mabutit hindi ka niya sinaktan. Hindi niya po ako makayang saktan dahil sa bulong ni Big sa akin. Nung susubukan niya po akong kainin, hindi po niya kinaya ang lakas ng kapangyarihan ng bulong ni Big. Kaya po lumipad na lang po siya palayo. Ay, Diyos ko! Napakalaking tulong sa atin ni Big. Halika na po. Kailangan pa nating sundan ang Kuya Abeng mo. Nasaan po siya? Sinundan niyang manananggal para pigilan sa balak niyang mambiktima ng ibang tao. Pero paano po natin malalaman kung nasaan sila? Siguradong gutom na gutom siya ngayon. At ang natatanging buntis lang sa baryo natin sa ngayon ay si Annabel. Kaya kay Ate Annabel po siya pupunta? Kung ganun po, ano pang hinihintay natin? Tara na po, Lola! Teka lang! Itong kalahati ng katawan niya. Lalagyan ko na muna ng asin. Para saan pong asin, Lola? Para hindi na niya magawang makabalik pa sa kalahati ng katawan niya. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Nagmamadali na kaming lumabas ng bahay ni Isabel. Pero dahil medyo malayo pa ang bahay ni na Annabel, nagkaroon ako ng ideya nang makita ang tricycle ni Abeng. Kaagad akong lumapit doon at tiningnan sa loob ng upuan kung naroon pa ang iba pang mga pangontra. At nang masigurong naroon nga, pinasakay ko na si Mika. Lola, sino pong magmamaneho nitong tricycle? Bakit niyo po ako pinasasakay? Apo, magtiwala ka lang sa akin. Kayang-kaya pa to ng lola mo. Lola, baka naman po hindi tayo sa aswang mamatay nito, kundi sa pagkabangga. Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Bilisan mo na, sumakay ka na. Ayun, si Big. Hintayin mo siya. Siyang magiging gabay natin para hindi tayo mabangga sa daan. Lola naman naging obligasyon patuloy tayo ni Big. Ang dami mong arte, ayaw mo sumakay. Maglakad na kayo ni Big pa uwi. Ako na ang susunod kay Abeng. Hindi na po. Ito na nga, sasakay na. Bit-bit si Big. Walang nagawa si Mika kundi ang sumakay sa tricycle. Nang masiguro kong ayos na silang dalawa, binira ko na ang tricycle at pinaharurot yon ng pagpapatakbo. Halos takasan ng ulirat si Mika dahil sa bilis kong magmaneho. Kung hindi niya na itatanong, tinuruan ako ng asawa kong gumamit ng motorsiklo noon, lalo na at may mga pagkakataon na hindi niya ako maihatid sa mga pasyente ko. Kinailangan ko raw matuto para balang araw kaya kong mag-isa. At yun nga, iniwan niya nga ako ng maaga. Ilang saglit lang agad kaming nakarating sa bahay ni na Annabel. Inihinto ko ang tricycle at nagmamadaling bumaba habang si Mika ay nanginginig pang bit-bit si Big. Mika, ano, ayos ka lang ba? Lola, akala ko po lalabas ng puso ko. Kinabahan po ako ron Kung hindi mo pa kaya, pito ka na lang muna sa loob ng tricycle. Protektado ang loob nito kaya hindi ka mangangamba sa aswang. Teka, kukuha ko ng panlaban. Gumilid ka na muna. Lola, si Kuya Abeng po. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Lumilipad po. Saan? Hala, Diyos ko po. Teka lang, Mika. Mukhang kailangan mo akong tulungan. Gawin mong lahat para makaya mo, ha? Lola, sa paanong paraan po ako makakatulong? Dito. Ano po yan? Tirador? Gagamitin po natin ng tirador ang manananggal? Oo, at bawang ang gagamitin natin. Handang-handa na ako gamit ang tirador ko. Oo, may ganitong klaseng panlaban ako noon lalo na sa mga aswang na may pakpak. Kumpleto ko sa mga gamit. Talagang tinalikuran ko lang ang lahat para kay Mika. Nang makakuha na ako ng sapat na bawang para pambala, agad na akong tumakbo para habulin si Isabel at Abeng. Sigaw ng sigaw si Abeng, humihingi siya ng tulong. Habang ako naman ay panayang tira ng bawang pero palaging sablay dahil sa tagal ng panahong hindi ko na nagamit ang tirador ko. Halos maubusan na ako ng pambalang bawang hanggang sa... Kapoy! Ayan na po, ang galing mo. Sa galing ni Mika na umasinta sa target, natamaan ng noo ni Isabel. Nawalan ito ng balanse na naging dahilan para maihulog niya si Abeng.
Agad bumulusok pababa si Abeng. Halos nawalan na ako ng pag-asa na mabubuhay pa siya, pero laking tuwa ko nang masalo siya ng isang sanga at sumabit ang suot niyang shorts kaya hindi siya tuluyang nahulog. Kaya hindi ko na siya inalala pa. Itinuon ko na ang atensyon ko kay Sabel na papalapit na sa direksyon namin. Kahit umuusok pa ang noo nang dahil sa bawang, galit na sinuwag niya kami ni Mika. Pareho kami ng apo kong natumba sa lupa. Kahit kailan talaga, wala ka ng magandang ginawa sa buhay ko, Lola Glenda! Anong pinagsasasabi mo? Ito ba'y dahil sa hindi ko pagtulong sa'yo noon? Matapos kong sabihin yon, muli siyang sumugod sa akin at sa pagkakataong yon, nasa ibabaw ko na siya. Hawak niya ang leg ko habang nakatitig sa mga mata ko gamit ang kanyang nanlilisik at pulang-pulang mga mata. Ang kanyang dila ay lumabas mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay dahan-dahang humaplos sa aking pisngi. Talagang nakakadiri yun, lalo na't mamasa-masa at matalas. Sabel, hindi dahil hindi kita natulungan noon, gagawin mo na ito. At bakit hindi? Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging isang manananggal. At ano namang kasalanan ko dyan? Kasalanan mo. Sa sobrang lala ng sakit ko. Walang kahit na sinong doktor ang kumayang gumamot sa akin tulad ng sinabi mo. Kahit ang mga albularyo, hindi kinakaya ang ginawang pangkukulam sa akin. Kaya ang nanay ko, nawala ng ibang paraan. At anong paraan? Ang gawin kang isang manananggal? Oo! Isang manananggal ang nag-alok sa kanya na pagagalingin ako. Pero sa isang kondisyon. At yun ang hayaan siyang ipamana ng isang mahalagang ari-arian niya sa akin. Sabel! At yun ay ang itim na bato niya. Sabel! Hindi ko alam na dumating ka sa ganitong punto. Natural na hindi mo alam. Dahil wala ka doon. Wala ka para protektahan ng isang batang paslit na nangangarap lang namang makaalis sa isang sinumpang sakit. Sabel! Patawarin mo ko. Alam ko na kulam ang may kagagawa ng sakit mo noon. Pero yung kulam na yun, walang kinalaman sa pamilya mo. Isang malaking tsansa na ang mismong mangkukulam ay ang mismong manananggal din na nagpasa sa'yo ng itim na bato. Wala akong pakialam, Lola Glenda. Ang gusto ko na lang ngayon ay mabuhay ng tama. At ang tamang yon ay ang kumain ng tao para mas maging maganda ang buhay ko. Kaagad niyang hiniwa ng bahagya ang pisngi ko. Napahiyaw ako sa sakit. Kaya pilit akong kumawala sa kanya. Pero malakas siya. Nahirapan ako. Habang pilit kaming nagpapambuno, biglang umusok ang kanyang likuran kaya napahiyaw siya ng malakas at nabitiwan ako. Bitawan niyo po ang lola ko! Bitawan niyo po siya! Puwisit kang bata ka! Kung hindi pwedeng kainin, papatayin na lang kita! Sa pagkakataong yon, si Mika naman ang pinagdiskitahan niya. Sinubukan kong bumangon pero napakasakit na talaga ng mga tuhod at balakang ko. Halos hindi ko na maigalaw dahil sa tindi ng sakit. Habang namimilipit, ibinaling ko ang tingin ko sa kanilang dalawa at nakitang pinagbababato ni Mika ng asin si Sabel. Umuusok na ang balat ng manananggal pero wala pa rin siyang pakialam. Winasiwas niya ang kanyang pakpak at tinamaan noon ang hawak na asin ni Mika, kaya ito tumilapon. Doon na nakagawa ng pagkakataon si Sabel para sunggaban si Mika. Bitiwan mo ang apo ko! Huwag mo siyang saktan! Patayin ko ng apo mo. Ipaparanas ko sa'yo kung gaano kasakit ang ginawa mong pagtanggi sa akin noon. Si Mika ang dahilan kung bakit hindi mo ko tinulungan, hindi ba? Pwes, siya rin ang magiging kapayaran sa pagiging maramot mo. Huwag, Sabel! Huwag mo gagawin yan! Hinawakan ni Sabel ang leeg ni Mika, habang si Mika naman ay pilit na kumakawala. Umiiyak na ako. Nagmamakaawa na bitiwan niya ang apo ko pero hindi siya nagpatinag. Gamit ang natitira kong lakas, inabot ko ang bawang na ibinato ni Mika at saka ko yun ibinato pabalik kay Sabel. Pero wala yung nagawa. Lahat ng makapa ko pinagbabato ko na sa manananggal pero walang epekto.
Kailangan kong makalapit, pero sadyang napakahina ko na para magawa yun. Wag! Pakiusap, huwag mong patayin ang apo ko! Isabel, pinagsisihan ko ang araw na nagsinungaling ako sa iyo. Pinagsisihan kong hindi kita natulungan. Alam kong mali. Pero yun lang ang alam kong tama para mailigtas ang apo ko. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, uunahin mo ba ang iba kaysa sa sarili mong pamilya? Tama ka, Lola Glenda. Isa kang albularyo, pero hindi mo kayang gamutin ang sarili mong apo? Hindi mo ako maluloko. Magpaalam ka na sa apo mo! Wag! Kitang-kita ko kung paanong tumirik ang mga mata ni Mika habang unti-unti siyang nauubusan ng hininga. At nang buong akala ko ay wala ng pag-asa, may biglang tumaga sa pakpak ni Isabel. Natigilan si Isabel sa pagsakal kay Mika sa kanilingon si Abeng na ngayon ay may hawak ng palakol. Kaya siguro kinulam ka noon ay dahil sa sama ng ugali mo. Hindi mo dapat sinisisi si Lola Glenda sa pagiging demonyo mo kahit na hindi ka manananggal. Sino ka para sabihan ako ng ganyan? Namilog ang mga mata ko nang muli niyang inunday ang palakol at saka pinatama sa isa pang pakpak ni Isabel. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya kasunod ng pagbagsak niya sa lupa. Si Mika naman ay napasinghap, umubo at pilit na bumangon mula sa pagkakahiga. Mula sa bulsa ni Abeng, inilabas niya ang holy water at saka ibinuho sa kalahati ng katawan ni Isabel. Nasasaktang napahiyaw siya sa tindi ng sakit hanggang sa tuluyan siyang umusok at naupos. Matapos ang lahat ng nangyari noong gabing yon, bumalik ang paniniwala ng mga tao sa baryo namin tungkol sa mga aswang. Ang ilan kasi sa kanila ay napalitan na ng henerasyon, lalo na't namatay na ang mga matatandang nakasaksi ng pagdating ng mga aswang dito sa baryo namin. Apo ko, nandiyan ka na pala. Halika rito at may papakita ako sa'yo. Ano po yan, Lola? Teka, magpalit ka na muna ng damit at pawisan ka pa galing sa eskwelahan eh. Ano po muna yan, Lola? Pwede niyo naman po sabihin sa akin kahit hindi pa po ako nagbibihis. Naku, ikaw talagang bata ka. Ipipilit mo talagang gusto mo. O siya, ito na. Tiyaran! Ang gandang damit, diba? Sige na, magpalit ka na para maisukat mo na ito. Ala, oo nga po. Wow! Teka lang po. Saan niyo po ba nakuha ang pambili nito? Naku, wag mo nang alamin. Mas mabuti pang wala kang alam. Lola, kinuha niyo po sa masama ito, no? Ano pong binenta niyo? Ay, ano ka ba naman? Ano bang iniisip mo? Hindi ako nagbebenta ng laman, ano? Saan po nang galing? Hindi niyo naman po ginagasas ang kinikita natin sa nabenta nating mga bibi. Oo na. Ang pera ay galing sa nanay mo. Nagkita kami kaninang umaga sa tapat ng eskwelahan mo. Ang sabi niya sa akin, gusto niyang makipag-ayos sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita pipilitin na gawin yon. Lalo na kung may sama ka pa rin ng loob sa nanay mo. Ayoko na pong makipag-ayos sa kanya, Lola. O sige, pero tanggapin mo na itong damit kahit galing sa kanyang pera. Siyempre naman po. Pangarap ko po kaya ang damit na to. Yan ang apo ko. O siya, tara na at kakausapin pa natin si Bikbik para sa susunod nating kliyente. Wow! Si Lola talagang kinaririn niyo na po ulit ang pagiging albularya, ha? O syempre naman, laliwanagan na kasi ako ngayon. Matapos din ang lahat ng yon, sinabi sa akin ni Bikbik na hindi nagkakasakit si Mika dahil nanggagamot ako ng ibang tao. Nagkakasakit si Mika dahil napapabayaan ko siya sa tuwing may pasyente ako. Nang madiskubre ko yon, minabuti kong bumalik sa pagiging albularya dahil sa tingin ko kahit paulit-ulit kong subukang talikuran ang isang tungkulin, paulit-ulit lang din yung babalik kung para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. More power pa po sa channel ninyo at sana ay may napulot na aral ang listeners sa kwento ko.